Okay, salamat po ng napakarami. Salamat po sa special music na ibinigay ng ating mga kapatid sa iglesia po ng Umbon. Ako po una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon at ako'y pinuhumpong muli ng ating church dito po sa ating live streaming. Thank you so much po. And also, nais ko pong pasalamatan din ang inyo pong regalo sa akin itong nakaraang Pasko. At nagpapatuloy lamang na pag may regalo, siyempre po, babalikan sapagkat mayroong blessing galing po sa inyo. Salamat po ng marami po sa inyong lahat, especially kay Sister Lilia sa kanyang pag-iimbita sa inyong abang lingkod. Nais ko pong ibalita lang sa inyo, sa ngayon po ay may bago na po tayong presidente po ng General Conference na si Elder Ayrton Holler. Siya po ngayon yung ating presidente po ng General Conference na ginawa po ito sa Missouri. Ang inyo pong abang lingkod ay naging delegate na po sa Missouri at siguro po ay natapos na rin ang ating maraming pagtitipo ng ating General Conference session. Lahat po ng ating mga delegado ng buong mundo ay naroon
upang bumuo ng mga bagong programa at ang nakalagay po ay "Jesus is coming, I will go." Yun pa po rin ang ating tema sa panahong ito. Gusto ko po sana makasama ang aking asawa. Ang aking pong asawa, isa po siyang elder dito po sa may San Lorenzo. Kami po malapit po sa malapit po ang ating church dito po sa may Enchanted Kingdom. If you're going to UP, dadaanan po ninyo ang Enchanted at sa loob po noon, meron tayong isang simbahan po na ito po yung Seventh-day Adventist Church. Ngayong umaga, nais ko po natin pag-aralan po ang mga salita ng Diyos na masusumpungan po natin sa binasa sa kanina sa Psalms 125. Ang aklat po ng Psalms 125, kung makikita po natin, ito pong 21 to 34, ito po ay nababahagi po sa iba't ibang mga grupo kung paano nagtagumpay ang bansang Israel sa paglalakbay. At doon po ipinakita kung gaano ang Diyos ay siyang makapangyarihan sa lahat ng bagay ng ating buhay. Ang chapter 25, mga minamahal, kung titingnan po natin sa inyong pagsariling pagbabasa, at hindi ko na po gagamitin ang mga pagbabasa po ng mga talata, ay makikita natin ang 125, yung pong 24, yung nakikita po natin yung kasama ang ginawa ng kalaban ng Diyos o ang Israel ay nilalabanan ng kaaway kung paano sila panghihinain. Pero po ang chapter 125, ito po ay hanggang 5 verses po lamang, mabilis po itong mapag-aralan, kaya ang nilagay ko pong pamagat po dyan ay safe and secure. Paano po natin malalaman na tayo po ay safe and secure? Alam niyo, sa panahong ito, kung tayo ay wala sa Diyos, kung tayo ay walang katatagan, how can we assure safe and secure? Bakit ang mga bahay in the Philippines ay maraming mga bakod, even po mga bintana, hindi po safe, hindi secure. Pero nung ako po yung nagpunta ng Amerika, doon po ay merong maliliit na bakod, pero tingin ko sa kanila sila safe and secure. Ang chapter 25, kung titignan po natin, ay ipinakita po sa chapter 1. Ang Jerusalem po ay surrounding by mountains. Marami pong mga mountains po yan. Nung po ako'y nagpunta ng Jerusalem, ay talaga po ang Jerusalem ay paligid po ng maraming mga bundok. But ang Jerusalem po ay nakalagay po siya sa Mount Zion. Kung titingnan natin mga minamahal, ang Jerusalem ay safe and secure. Bakit po? Ang paligid po nito ay mga bundok. Hindi sila pwede basta-basta papasukin ng mga kaaway. Sila po ay secure sapagkat naglagay na ang Diyos ng proteksyon. Kung ating titinan po ngayon bilang tayo mga member ng Seventh-day Adventist Church, we are all secure if we are in the church. If we are in Jesus, our church is secure. Dito natin makikita mga minamahal, ang ating iglesia ay may katiyakan na tayo ay ligtas kung tayo ay magkakaroon ng malaking pagtitiwala sa ating Panginoon. So meron po lang akong 3 points na nais ko lang iwanan sa inyo na mga salita doon sa chapter 25. Those who are trust in the Lord are safe and secure. Verse 1 and 2. Titignan po natin, ang lahat ng mga tao na nasa Panginoon ay babasahin po natin 1, ang Jerusalem po ay paligid ng maraming bundok, kaya po safe and secure. Tayo po ay tulad ng Mount Zion, cannot be shaken but endures forever. Pag tayo po'y nasa Panginoon tulad ng Jerusalem, hindi ka matitinag, hindi ka masisira sa habang panahon. Ang kinakailangan po natin sa verse 1 is trust in the Lord. Mabilis magsabing, I trust in God, pero may takot.
mga minamahal, ang kinakailangan po sa atin ay magkaroon tayo ng malalim na tiwala sa ating Panginoon. Ang sabi sa mga awit 16 verse 8, I set in the Lord. Para bang sinasabi natin ay wala akong alinlangan. Alam niyo mga minamahal, ako po ay retired pastor. But my work now ay mas mabigat ng ako'y presidente ng Southern Luzon at ng South Central. Because lali kong nakita ngayon kung paano ka magtiwala ng lubusan sa Panginoon. Paano po panghahawakan na si Kristo is the cornerstone. Ang sabi sa 1 Peter 2:6. Kung si Jesus Christ ang cornerstone, hindi ka mag-aalinlangan. Marami akong naranasan when I was working in 34 or 35 years in my ministry. But in this time na ako po, Senyor, mas lalo kong nakita the presence of God in my life. Kaya po sabi po, tayo ay tulad ng isang nakalagay sa Mount Zion, cannot be shaken but endures forever. Another point po mga minamahal, tayo ay laging sinasamahan sa verse 2 ng 25. Sasamahan tayo now and forever. Tingnan po natin ang bansang Israel nang sila po ay naging alipin ng hindi makadiyos ng panahon po ni Elisha. Halos maraming propeta ang bumagsak na. Anong sabi po ni Elisha kung babasahin po niyo ang 2 King chapter 6, patuloy? Sabi nga po doon ni Elisha, ako na lamang ang natitira. Kaya sabi, makinig kayo. Lagi tayong sasamahan ng Diyos. At yung ginawa niyang paghandog na kinakalang umulan sa panahon po ng hindi umuulang panahon. Ang sabi po doon, sabi niya, paano magkakaulang ulit? Mahaba po itong tag-init na ito. But ang sabi po doon, nagtiwala siya sapagat ang sabi niya, tayo ay laging sasamahan ng Panginoon. Pag ang Diyos na ating pinagtitiwalaan ay kasama natin, hindi tayo masishaken, hindi tayo mag-aalinlangan. Alam niyo mga minamahal, tayo ay laging sasamahan ng Panginoon. Sabi ng lumang tipan, ang Diyos forever hindi iniwanan ng Israel. Maraming storya ng matandang tipan kung paano ang Diyos ay nagbantay sa Israel, hindi niya pinabaya. Kaya nga po ang chapter 25, 1-2, ang sabi po, those who trust in the Lord are safe and secure. Tayo bilang mga Seventh-day Adventists, naramdaman na ba tayo safe and secure? Alam niyo po, ako po ay retired, ako ay laging nasa Mindoro sapagkat meron po ako doon isang project. Pero alam nyo, I'm alone doon po sa tabi ng dagat, sa resort. Pero alam nyo, ako po ay walang doubt at alinlangan. Bakit po? Ako safe, ako secure. Bakit? May Diyos na nagbabantay sa atin at hindi tayo niya pinababayaan. Point number two. Those who trust in the Lord, ang lahat na nagtitiwala sa Panginoon, secure in inheritance. Pag sinabing secure inheritance, ang second point po ay full of assurance. Pag sinabi kang secure inheritance, para bang sinasabing sigurado ka sa iyong mamanahin. Kung titignan po natin sa mga tanong ay, are you full assurance? Minsan sa buhay natin, ang maraming tanong ay maraming nagwo-worry sa mga magre-retire. Ang worry sa retirement. Para sa akin, retirement for me is not worry at all. Why? Because I trust in God. Ang sweldo ko po ngayon ay ganyan lang kaliit. Noong ako po ay nasa gawain, ang sweldo ko ganyan kalaki. May ganyan lang kaliit. Maniniwala kayo mga minamahal. Meron po, yung pong aking anak na panganay ay ikinasal lamang namin itong last month. Yung aking panganay.
Yung po sumunod po ay grade 10. Yung sumunod ay grade 7. Pagkatapos, meron po kaming bago pong anak, isang grade 5 at yung isa ay grade 3. Ang tanong, magwo-worry po ba kami sa mga expenses? Dito po sa bahay namin ang ilaw isang buwan is 10,000. Malaki po ang aming ilaw. Ang aming tubig, inaabot po ng 2,000 naman. Ang aming bigas, isang kaban, ay 2 linggo po lang. Sapagkat ang bahay po namin is welcome everybody. Ang sabi po sa verse 3, doon sabi doon, the scepter of wicked will not remain over allotted to the righteous. Anong sabi po? Bagamat maraming kasalanan, bagamat maraming pwede kang manghina, ang sabi po ron, the scepter of the wicked will not remain over allotted to the righteous. If you are a righteous person, if you believe that you are close to God, huwag nating kalilimutan, ang kanyang kamay ay hindi mapupunta sa mga merong katotohanan. Ano man dami, problema, suliranin, lahat ng yan, sa paligid natin ay masama, kasama ay masama, nakikita ay masama. Mga sabi po rito, ang pamana na ibinigay sa atin ng Panginoon ay ingatan tayo sa kasalanan. Kaya ang sabi po, secure inheritance. Pag sinabing secure ka sa lahat ng pamana ng Diyos, wala kang dapat ikatakot. Hindi ka matatakot. Tingnan po natin ang bansang Israel going to the promised land. Pero nang si Moses po'y namatay na at siya'y ginuha na ng Panginoon, naroon si Joshua. Hindi sila makatawid sa Jordan River. Why? Sapagkat nalimutan ata o naging mabagal yung pagtingin ng secure inheritance. Kaya ang sabi ng matatanda kay Joshua, maging matatag ka lamang, hindi ka namin pababayaan. Mga minamahal, ang nagpapalakas sa atin yung secure inheritance. Yung pong pangako ng Diyos sa mga banal. At hindi niya tayo iiwanang nag-iisa. Kung titinan po natin, ang ating inheritance ay ang langit na pinapangako ng Diyos sa kanyang mga tapat. Kung ating titinan po sa panahon ngayon, today, evil is temporary. So, kung ang evil ay temporary, ano yung ating inheritance? Secure inheritance. Ang secure inheritance is ang pangako ng Diyos. Kaya ang sabi po, ang good deeds, ang gawang mabuti ay everlasting. Amen? Ang gawang mabuti pang walang hanggan. Kung tayo po, if we are set and safe, na ating tatanggapin po, sabi po sa Matthew 24, iingatan po ng Diyos ang kanyang mga banal. Hindi niya tayo pababayaan sapagkat nangako siya na tayo tutulungan anuman ang mangyari sa buhay po natin sapagkat siya ang nangako na ikaw ay safe and secure. Naalala ko po nung ako'y nagkasakit ng COVID, ito yung nasabi ko sa inyo nung nakaraang ako'y nagsalita. Ako po ulit binuhay ng Diyos sa COVID-19. Pero hindi ko po yung nais ko ipunto sa inyo. Hindi ko na pwede sabihin kung anong detalyado na nangyari sa buhay ko. Sapagkat nang ako po may COVID, alam ko pong ako'y 50-50 na sapagkat ang aking kamay, ang aking paa ay namagana po ako. Para bang like elephant chassis. Sapagkat hindi na po gumagana po ang IV o yung gamot sa katawan ko. Alam niyo mga minamahal, ang araw ng Sabat, hindi ko malilimutan. Meron akong inaanak na tawag ng tawag sa akin, hindi ko masagot sapagkat ako'y nagdidili-dili ng araw ng Sabat. Hanggang dumating po ng after the divine worship, tumawag po ang aking ina, sabi, Ninong, may gusto makipag-usap sa iyo na leader.
Sabi, bakit? Ay, may sasabihin ata siya sa iyo, Ninong. Sabi ko, sino yon? Sinabi ang pangalan. Sabi ko, ayoko makipag-usap sa kanya. Ako yung hirap na pangalan ng taong yon sapagkat nasa phone book ko. Sabi ko, ito tumatawag na ang ginawa ng aking inaanak, binaba po niya ang cellphone. At sabi ng kausap ko, sabi niya, Wally, pwede bang ikaw ay ang itutulong sa iyo ay mag-early retirement ka? Gagawin ko lahat na magagawa ko para to clear your name. Hindi na po natin pag-usapan what is to clear your name. It depends upon you what is your understanding, what is to clear your name. Ang sagot ko po sa kanya ay, sorry po, hindi po ako mag-early retirement. Wala po akong ginawang kasalanan. Hindi po ako, gusto ko pong tapusin po ang aking pagiging isang pastor hanggang dumating po ang aking 65 of age sapagkat nung panong po ako 60. Sapagay 222. Sabi ko, hindi po. Pasensya na po kayo. Wala akong ginawang hindi mabuti sa iglesia. At ang ginawa ko, pasensya po at ibinaba ko. Mga minamahal, pag sinasabi po rito, our Lord, our God is to save and keep me from till the end of my retirement. Alam niyo mga minamahal, pininindigan ko yung kahit alam kong ako ay 50-50 na sabi ko, tatapusin ko po ang aking pagiging pastor hanggang dumating ang aking age of 65. Alam niyo mga minamahal, last year, ako po ay nag-retire at the age of 65. Hindi ako natakot sapagat ako safe and secure for the inheritance of God. Point number 3. Those who trust in the Lord have secure future. Ganda po ano? So, una, safe and secure. Number 2, secure inheritance. At ang last point po ay secure future. Minsan, tayo tumitingin sa future. Lahat tayo. Pag sinabing future, ano yung gusto mong mangyari? Anong gusto mong maabot? Siguro po para sa akin, bilang ako ay isang ordinaryong manggagawa ng Diyos, siguro na-reach ko na ang maraming bagay sa aking buhay. Minsan nga po, tinanong yung aking anak na ngayon po ay grade 7, sabi ng assignment daw ng kanilang teachers, pag nag-aaral ko sila sa Binyan Seventh-day Adventist Elementary School, ang sabi ng assignment ay, sabihin niyo sa inyong magulang, ilang bansa na ang kanilang pinuntahan. At samantalang kami po ay nakaupo sa pagkasibunso naming anak. At sinabi ng asawa ko ay sinusulat sa papel ang aking napuntahang mga bansa. At habang ako nagsasalita po, natapos ko na at nag-iisip pa, ako po pala ay nakapunta na po sa mga 15 iba't ibang bansa sa tulong po ng Panginoon. Ang tanong ay, secure ba ang future mo? For me, is not secure for temporary things in this world. Ang tunay na secure, ang sabi po sa Psalms 125, 4 and 5, do good, O Lord, to those who are good. Ang ibig sabihin po, gawan mo ng mabuti, O Panginoon, doon sa mga taong gumagawa ng mabuti. Sino po doon sa gumagawa ng mabuti? Tingnan po natin mga minamahal. Ang sagot po, ang sinagot po ng Diyos ang panalangin ng kanyang mga tapat doon sa kapayapaan. Tingnan po natin ang Israel. Nanatilihin tapat tulad sa ating lesson no kanina, sa pag-review ng ating lesson. Bakit naging tapat ang bansang Israel? Kaya po sila naging tapat sapagkat alam po nila, ang sabi nga po, God will be good, God will be good to those who are good. Eh, alangan po namang magiging mabait sa atin ang Diyos, hindi naman tayo mabait. Alam niyo mga minamahal, nung pong ako may COVID, siguro kung ako ay masamang tao, ako ay pinagpahinga na ng Diyos. Or maaari,
na ako'y makasalanan pa at kinakailangan ako'y magsisi at magbago. Pero ang magandang point po ay, God will do good to those we are good. Ang sabi po sa Matthew 12, tingnan po natin ng Matthew 12:33, and also po, ang sabi po riyon, nakikilala ng Diyos kung ano ang ating bunga. So, paano ito yung malalaman good? Sa pamagitan ng ating bunga. Alangan po naman yung apple ay magbunga po siya ng kalamansi. Now, hindi pwedeng magbunga yon. Alangan naman yung talong ay magbunga ho siya ng ampalaya. Hindi po pwede. Ano sabi ni Jesus? Malibang kayo'y nakakabit sa puno at tayo ang mga sanga, tayo ho ay magbubunga. Mga minamahal, ang kinakailangan po sa atin ay magbunga. At ang sabi po sa Romans 6:8, yung bunga po ay yung ating mabubuting gawa, hindi yung ating sariling kapakanan ay magbubunga ng isang bagay na makasarili ang ating ginagawa. Mga minamahal, kinakailangan sa buhay po natin ay makita sa buhay natin ang mabubuting mga gawa. Ito pong last week ako ay nasa resort. Meron po kami itong flowing, ang tubig po namin ay yung flowing. So, yung po aking caretaker ay nag-alaga ng aso, dumami ng aso po doon at mga alpas, meron po kami ngayon 5 mga aso, plus yung pong may isa pang aso ng aking caretaker. So, ang pumupunta po doon ay talagang babatukin at maaring kagatin. Pero po, ako po nasa tabing dagat, at ako'y mahina ang signal doon sa aking bahay, ay naandun ng mga bata, hapon na, sabi ay, Pastor, pwede po bang makikiinom? Sabi ko yun ako, ay ang layo siguro po ay mga 200 meters mula po doon sa tabing dagat, doon sa flowing. Sabi ko yun ako, mga tutoy ay may aso. Sabi na uuhaw po kami. Alam nyo, mga minako nag-iisip, bata lang naman yun eh. Tsaka naman, ako'y pastor, bata lang naman yun. Kilala ko yung mga batang yun eh. Alam nyo, ako'y nakonsensya. I feel that I am good person in Jesus. Kaya sabi ko, sandali lang, ako ang kukuha ng tubig. Alam nyo po, ibinaba ko akong cellphone, ako'y tumayo, kumuha ako ng tubig para sa 5 bata. At sabi ng mga bata, salamat po, Pastor. Salamat po, Pastor. Salamat po, Pastor. Mga minamahal, hindi tayo kayang gumawa ng mabuti sa ating sarili. Only Jesus can give us a strong determination to be good to anybody. Yan po ang panuntunan ko po sa ating iglesia. Since na ako po ay naging pastor, pag ako'y nakakita ng kapatid, nakakita ng pastor sa Maynila, sa San Pablo, sa Bicol, ang itatanong ko agad ay, kayo ba'y nananghalian na? Pag sinabi po nilang hindi pa, ako po'y magluluto para sa kanila. Minsan nga po, hindi ako malilimutan, ako presidente sa Bicol. Maraming problema po sa leadership. Doon ako pinadala ho ng Bicol. Hirap na hirap ako sa maraming problema sapagkat ang Bicol po ay hindi pangkaraniwan sa mga problema ng NPUC. Nang ako ay nahirapan sa problema, ako'y namasyal sa Legazpi to relax myself. Hindi ko alam bakit po ba ako ay nakapag-grocery sa Robinson. At hindi ko rin alam bakit ako nakapag-grocery po ako ng napakadami. Ang nabayaran ko sa grocery board ng 2005. Samantalang ako iisa sa akin sarili. Hindi ko alam kung bakit. At nang ako'y dumating na sa bahay o sa mission compound, sinalubong ako ng executive secretary at mga pastor, maraming dumating na bisita. Ganun pala. Pastor, nakaayos na po ganun-ganun. So, sabi ko, sabihin sa mga bisita bukas ay sila po ay kakain at ako ang magluluto. Sabi ko sa sarili ko, ako'y nakahiga. Lord, kaya pala ako pinag-grocery mo ay may mga bisita. So, pagdating ng umaga, ako po ay nagluto. Habang ako nagluluto, may dumating na isang tao, may dumating na isang. Samantalang, pinupunasan ko ho ang plato. Yung plato po'y nabasag.
bumagsak. Kaharap po ng kapatid nating taga-ibang bansa. Ayoko sabihin kung sa ibang bansa, ba't taga-ibang bansa, nag-missionary sa Pilipinas. Kilala ko sila. Pagbagsak, alam po niyo mga minamahal, nang bumagsak, sabi ko, naku, nabagsak, ang sagot ng bisita, tanga ka. Alam niyo mga minamahal, para ho bang nakaramdam ako ng isang salitang hindi mabuti at hindi kalugod-lugod. But I am secure to the inheritance. Inheritance. I am secure for the future. Alam niyo ang ginawa ko, sinumot ko po yung basag na pinggan. At yung ako'y, sinabing ako ay, gano'n na nga, umalis po siya. Sabi ng asawa, Pastor, pasensya ka na sa aking asawa. Sabi ko, okay lang. Sabihin mo, kakain siya mamaya. Alam yung mga minamahal, ako'y nagluto pa rin, di ko tinitingnan po. At nang ako po matapos ng pinatawag ko, ang bisita po pala ay mahigit na 12. Kilala ko rin sila. Pagkatapos nilang kumain, bihira ako narito ang salitang thank you. At ako pa rin po ang naghugas ng kanilang kinainan. Ang tanong ay, are we good to anybody? God will banish those who do evil. Mga minamahal, aalisin ng Diyos ang mga taong gumagawa ng hindi mabuti. God will banish those who do evil. Ano ba ang sabi sa Matthew 7:21 and 23? Hindi ko kayo kilala. Pag binasa po niyo ito, mga minamahal, lumayo kayo sa akin, gumagawa kayo ng katampalasanan. Lumayo kayo sa akin. Mga minamahal kong mga kapatid, tayo'y hindi kikilalanin ng Diyos kung hindi tayo secure sa kanyang pangako. Hindi tayo secure sa kanyang kalat sa ating buhay ngayon. Hindi tayo secure sa ating kinabukasan. Ang sabi po rito sa aklat po ng Revelation 21:22, at hindi papasok doon ang mga bagay na marurumi, gayon din ang karumal-dumal at ang kasinungalingan, hindi ang mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi papasok sa kaharian ng langit ang mga bagay na marurumi. Saan tayo marurumi? Kung ating mga kapatid, holistic ng buhay natin, marumi ang buhay natin. Magaling tayong mangloko, magaling tayong magsinungaling. Alam niyo, lagi ko sinasabi sa church, at nakikita ko po ang mga kapatiran, even the leaders of the church, araw po ng Sabado, nagsa-cellphone, even Wednesday and Friday. Sabi ko, bakit hindi niyo iwanan inyong cellphone? Ang pagdalo ng Miyerkules, Biyernes at Sabado is for God. Kaya ang sabi, at hindi papasok, ang sabi sa Revelation 21:27, at hindi papasok doon ang anumang bagay na marumi. Kung alam natin ito'y marumi, iwanan natin. Sapagat hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Even today, the leadership. Mga minamahal, sa leadership ngayon, nawawala na po yung katatagan at katotohanan nakikita sa ating mga doktrina. Ang sabi doon, wala doon ang di gumagawa ng kabutihan. According to Matthew 24. Kailan ka makikitang tama ang iyong ginagawa? Mga minamahal, sa chapter 121, ang sabi sa verse 3, kahit na evil ang kapaligiran, ang gawang banal ay hindi madadala sa gawang kasamaan. Mga minamahal, ngayon pong umaga ng ating pagsamba, may bago na naman tayong presidente ng General Conference. Maaring hindi natin ang mangyayari sa mga division, sa mga local
union, mission, at local churches. Are we secured? Ang sabi po rito sa pagtatapos, if your faith is in Christ, then you are what? Safe and secure. Mga minamahal, if we are in Christ, dapat tayo po safe and secure. Kinakailangan makita sa ating tayo po ay safe sa lahat ng bagay. Walang dapat ikatakot sa lupang ito. Tulad ng Jerusalem, secured in the Mount Zion, endure forever. Mananatili magpakailanman. Sabi ko mga minamahal, mananatili magpakailanman. Ako po mga minamahal ay senior citizen na. But naramdaman ko ho ngayon, mas malalim ang aking pagkatingin sa aking salitang pananampalataya. Ngayon nga po ako po may corporation, JWTL. J means Jesus is the way, the truth, and the life development corporation. Nag-iisip po ako ng isang programa na safe and secure. My safe assurance is my foundation is Jesus Christ. If my foundation is Jesus Christ, I am secure. If your faith in Christ, then you have inheritance is secure. Mga minamahal, inheritance, pangako. Ako laging tinitingnan ko yung mga pangakong inheritance, yung pangako niyang buhay na walang hanggan. Sabi ko nga sa asawa ko, alam mo, sweetheart, pag tayo pinatulong na ng Panginoon, you want to accept that? At meron naman pangako ang Diyos ng buhay na walang hanggan. Kaya mula po nung ako ay nag-retire, ako ay nagpagamot, doon lang ako first time na nagkaroon ng executive check-up. Gusto ko yung inheritance secure, yung pangako na sigurado ka. Sapagkat ang sabi po, yung power ng wicked is temporary. Kaya mula po noon, ako ay nag-diet. Mataas sa akin sugar, pero ginagawa kong hindi naman nagiging normal, but tinatry ko. Ang payo sa akin ng taga-sanitary min hospital, pastor, para kayo maging matatag ang iyong kalusugan, huwag mong kalilimutan sa bawat meal mo, meron kang prutas at meron kang gulay. Since noon until now, ako po ay hindi nawawala ng anumang prutas at gulay sa aking meal. At anumang stresses, kapag sabi, the power of wicked is temporary, but over inheritance. I kept safe from the wicked. Dapat tayo mga minamahal ay safe from the wicked at tayo iingatan sa kasamaan. Amen? Mga minamahal, pag tayo iningatan ng Diyos sa kasamaan, safe and secure ang buhay natin. Mga minamahal, we are all safe sa anumang trouble, sa anumang temptation, if Jesus Christ is in our life. At kung tayo'y laging mananalangin sa Diyos, ang iwanan ko po sa inyo. Meron tayong katatagan ng ating pananampalataya bilang mga Seventh-day Adventist. May katatagan sa pag-aaral po ng kasulatan. May katatagan kanino man sapagkat si Jesus ay nangako. Ang sabi, dumating nawa sa Israel ang kapayapaan. Shalom. Nawa mga minamahal, magkaroon tayo ng kapayapaan. At pag tayo may kapayapaan, pag secured na ang ating pananampalatayang maaaring nag-ups and down, nawiwiggle, but hold it for the promise of Jesus. Ang sabi ni Jesus, hindi ko kayo pababayaan hanggang katapusan ng sanlibutan. Mga minamahal pong mga kapatid,
panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Sa Psalms 125, 1-5, tayo ay nasa kamay ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Naway ang pag-ibig ng Ama, ng Anak, at ang biyaya ni Jesus ang inyong maranasan. Manatiling tapat kay Jesus hanggang sa wakas. And that is secure, safe in our inheritance and our future. Naway manatiling tapat hanggang sa wakas, na ito po ang ating mga panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. I would like to invite the brethren in the physical church to please stand as we sing our closing song, Only Trust Him. Sa oras mong ito, Panginoong Diyos, na nasa mga langit, ang karangal at katwiran para sa iyong luklukan. Kilalanin kami na iyong mga anak na nangangailangan kami ng tulong at pagmamahal ng Diyos. Tulungan, Panginoon, na kami po ay laging safe and secure kay Jesus. At kung kami nasa aming iglesia, mananatiling tapat hanggang sa wakas. Sigurado ang aming bukas sa buhay na walang hanggan. At mga minamahal kong mga kapatid, saan man dako kayo naroroon, naway natanggap ninyo ang pag-ibig ng ang Diyos Ama sa langit. Maranasan niyo ang bendisyon ng kanyang pagmamahal. Maranasan nawa ng Diyos si Jesus na hindi nagbabago kailanman upang ang kanyang biyaya ay sumagana sa inyong buhay. At naway ang Banal na Espiritu ang gagabay sa inyong patuloy na pagkilala at pag-aaral ng kasulatan. Samahan nawa rin kayo ng anghel ng Panginoon upang laging ligtas sa anumang bagay ng paglilingkod upang ating matamo ang kaligaya. At kung ito ang ating mga pananampalataya, sa pangalan ni Kristong taga Nazaret, at kung ito ang ating pinaniniwalaan, sabay-sabay nating sabihin, Amen.